Si Inata Mayuko o Ina ay 25 years old. Nung bata pa siya, dumaan sa kahirapan ng kanyang pamilya, kaya napilitan siyang huminto sa high school upang magtrabaho at kumita ng pera. Pero dahil sa kanyang determinasyon, nagsikap siya mag-aral at nakapasa sa pagsusulit na katumbas ng pagtatapos sa high school. Hindi siya tumigil doon, nag-aral din siya ng psychology sa university dahil pangarap niya maging isang psychologist. Habang nag-aaral, patuloy siyang nagtrabaho, hindi lang para sa sarili kundi para matulungan din ang kanyang pamilya. Pangarap din niya magkaroon ng sarili niyang karaoke bar. Para makapag-ipon, nagtrabaho siya sa iba't ibang trabaho, kabilang na ang pagtatrabaho sa mga punerarya. Isang taon bago ang insidente, nagsimula na siya maghanda para sa pagbubukas ng kanyang bar. Mula sa pagpili ng lokasyon hanggang sa pagdekorasyon at paggawa ng poster, si Ina mismo ang gumawa ng lahat. At sa wakas noong January 2021, taon na nangyari ang insidente, natupad niya ang kanyang pangarap. Kapag nakikipagkwentuhan siya sa mga kaibigan, madalas niyang ibahagi ang mga komplikadong karanasan niya, mapa-emosyonal man yan o psychological na pinagdaanan, habang binubuksan ang kanyang bar. Sa kasamaang palad, nagtapat ang pagbubukas ng kanyang negosyo sa pagputok ng COVID-19 pandemic, kung kailan pinayuhan ng gobyerno na iwasan ang malaking pagtitipon. Dahil dito, hindi siya gaanong nasuportahan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Pero kahit mahirap, nagpatuloy pa rin si Ina sa pagtupad ng kanyang pangarap. Gusto ni Ina na gawing isang karaoke bar na maginhawa at ligtas para sa mga babaeng kanyang maliit na negosyo. Kaya naman, nag-alok siya ng mas murang presyo para sa mga babaeng customer. Sa bawat customer, palagi siyang nagpapakita ng taus-pusong pasasalamat. Kadalasan ay inihahatid pa niya mga ito sa pinto at nagpapakuha ng litrato bilang tanda ng kanyang pasasalamat sa pagbisita nila. Kahit nung una ay hindi siya sanay makipag-usap sa mga tao sa araw-araw na serbisyo, unti-unti ay gumaling ang kanyang pakikitungo sa mga customer. Hindi kailanman sinamantala ni Ina ang pagkakaibigan para hilingin sa mga kaibigan na ipromote ang kanyang bar, kaya komportableng lahat sa kanyang paligid. Maganda rin ang pakikitungo niya sa mga may-ari ng mga kalapit na kainan at bar. Madalas niya silang suportahan at mahal siya ng lahat. Pero ngayon siya ay namatay sa mismong lugar na pinaghirapan at pinaglaanan niya ng puso. Kaya mahirap isipin kung sino ang nagawang pumatay sa isang napakabait na tao. Sa pinangyarihan ng krimen na tuklasan ng mga pulis, ang maraming palatandaan na nagpapakita ang pinagplanuhan ng mabuti ang ginawa ng salarin. Natagpuan ang cellphone ni Ina na nakabalot ng mahigpit sa aluminum foil, isang paraan para harangin ang signal. May CCTV system sa bar pero sinadyang tanggalin ang memory card. Mas kapansin-pansin din ang kahon ng susi para sa main door na dati nasa labas at may password. Ngayon ay natagpuan sa loob ng bar. Lahat ng mga detalyeng ito ay nagtuturo sa isang bagay. Ang pumatay kay Ina ay hindi lang gustong burahin ang mga ebidensya, kundi gusto niya ring patagalin ang pagkakadiskubre sa krimen. Malinaw na ito ay gawa ng isang taong sinasadya ang mga hadlang sa investigasyon ng mga pulis. Pero makalipas lamang 4 na oras mula nang matanggap ang ulat, nagkaroon agad ng mahalagang breakthrough ang mga pulis. Lahat ng mga detalyeng ito ay nagtuturo sa isang bagay. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga security camera sa buong gusali, natukoy nila ang isang suspect. Siya ay si Miyamoto Hiroshi o Mike, 56 years old, mula sa isang mayamang pamilya at anak ng isang abogado. Nakapag-aral si Mike ng electrical engineering sa isang kilalang pambansang universidad. Pagkatapos niyang magtapos, nagkaroon siya ng trabaho sa isang kumpanya ng electrical engineering at tumatanggap ng taunang sahod na $90,000 o kulang-kulang 5 million kada taon. Nag-asawa siya noong 2001 at nagkaroon ng 2 anak na babae. Ang panganay ay higit 20 years old na habang ang bunso naman ay nasa high school. Sa mata ng kanyang mga katrabaho, si Mike ay tahimik at tila may itinatago. Sobrang tipid niya kung gumastos kahit na malaki naman ang kanyang kinikita. Kapansin-pansin din na kahit malaking kanyang sahod, isa lang ang kanyang gamit na suit at 3 lang ang kanyang long sleeves. Dahil required sa kumpanya na magsuot ng formal araw-araw, madalas siyang naghihintay ng weekend para makapaglaba.
Ugali niyang ibabad ang kanyang mga long sleeves sa bleach para manatiling maputi at malinis ang mga ito. Sa nag-iisa niyang suit, mas lalo siyang maingat. Paminsan-minsan niya itong ipinapa-dry clean para mapanatiling maayos ang itsura. Pero may isa pang bahagi ng buhay ni Mike na hindi alam ng karamihan. Isa siyang regular na customer sa bar ni Ina. Sa bawat pagbisita niya, karaniwan siyang gumagastos ng hindi bababa sa $90 o kulang-kulang 5,000 sa peso at madalas na nananatili hanggang sa oras ng pagsasara. Ayon sa ibang customer, nakagawian na ni Mike na kumanta sa karaoke kahit hindi naman maganda ang kanyang boses. Madalas niyang piliin ang kanta ng One Piece at iba pang kanta na talagang hindi niya kayang kantahin ng maayos at madalas ay parang ayaw pa niyang bitawan ang mikropono. Kaya naman maraming customer ang naiinis at nagrereklamo tungkol sa kanyang pag-uugali. Nang magsagawa ng pagsisiyasat ang mga pulis, nakadiskubre sila ng mga nakakagulat na bagay. Mula January 2021 nang magbukas ang karaoke bar hanggang June kung kailan nangyaring insidente, umabot sa 83 times ang pagdalaw ni Mike sa bar. Ibig sabihin dumadalaw siya halos kada 2 hanggang 3 araw. Lalo na nung Biyernes kung kailan nangyaring insidente ay naroon din siya sa bar. Isa pang mahalagang detalye ang nakakatawag ng pansin ng mga investigador. Ang kumpanya pinagtatrabahuhan ni Mike ay dalubhasa sa paggawa ng parte ng telepono at mga electronic materials. Dahil sa kaalaman niyang ito, alam niya na kapag binalot ang cellphone sa aluminum foil, hindi ito makakatanggap ng signal. Dahil sa pagkakataong ito, agad siyang tiningnan ng mga pulis bilang isang posibleng suspect. At tama nga ang kanilang hinala. Sa isinagawang paghahanap, natagpuan ng mga pulis ang dugo ni Ina sa loob ng kanang bahagi ng Amerikana ni Mike at sa kanyang sapatos. Hindi lang yon, natagpuan din ng mga eksperto ang mga fingerprint ni Mike sa duct tape na ginamit para itali ang biktima. Kapansin-pansin 2 linggo bago ang insidente, bumili si Mike ng parehong klase ng duct tape sa isang tindahan malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Bukod pa dito, natagpuan din ng mga pulis ang singsing sa kasal ni Mike sa mismong lugar ng krimen, kung saan nakuha ng mga eksperto ang DNA ni Ina. Lahat ng ebidensya na ito mula sa iba't ibang anggulo ay nagtuturo sa tunay na salarin. Lalo pa ang pinatibay ng forensic report ang kaso nang makumpirma ang mga sugat ng biktima ay may direktang kaugnayan sa singsing ni Mike. Dahil sa matibay na ebidensya, 1 linggo lang matapos ng diskubre ang insidente, inaresto ng mga pulis si Mike. Sa interogasyon ng mga investigador, inamin ni Mike na bumisita siya sa bar ni Ina nung gabing yon. Pero mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkamatay nito. Hindi na nagulat ang mga pulis sa ganitong asal ng suspect dahil marami pa silang nakahandang ebidensya. Nang kubalat ang balita tungkol sa pagka-aresto, kapansin-pansin ang reaksyon ng mga madalas na customer sa bar. Marami sa kanila ang hindi nagulat at ang ilan pa nga ay nagsabing nararamdaman na nilang mangyayari ito. Para mas maunawaan ang relasyon ng biktima at suspect, sinuri ng mga pulis ang lahat ng mensahe sa cellphone ni Ina at nangalap ng mga pahayag mula sa mga taong nakakakilala sa kanila. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumabas ang masalimuot na relasyon sa pagitan ng dalawa at bawat bahagi ng kwento ay nagsimulang magtagpo. Para maintindihan kung saan nagsimula ang kanilang ugnayan, kailangang balikan ang mga pangyayari 5 taon nang nakakalipas. Noong nagtatrabaho pa lang si Ina bilang part-time sa isang bar, ay mahal na mahal siya ng mga customer. Madalas pa nga siya nakakatanggap ng maliliit na regalo mula sa kanila. Samantalang si Mike naman ay matagal nang kilalang customer sa bar na yon sa loob ng 4 na taon. Ayon sa dating may-ari ng bar, si Mike ay madalas na pumuntang mag-isa, laging maayos ang bihis, nakasuot ng elegante at may dalang attache case na pangnegosyo. Halos regular din ang kanyang pagpunta, 1 beses 1 linggo at laging dumarating ng maaga. Pero nagsimulang magbago ang lahat nang dumating si Ina. Biglang dumalas ang pagdalaw ni Mike at tuwing pupunta siya palagi niyang hinihiling na si Ina ang maglingkod sa kanya. May isang insidente na hindi malilimutan ng mga nakasaksi. Isang abalang gabi, kulang ang staff ng bar kaya pansamantala nagsilbi si Ina sa ibang mesa. Nang malaman ito ni Mike, bigla siyang tumayo at pasigaw na nagsabing tama na at galit na lumabas ng bar kaya nagulat ang lahat. May ugali din si Mike na madalas siyang magdala ng regalo para kay Ina, pero may isang nakakatuwang detalye na ibinahagi ang isang regular na customer. Ang totoo, hindi mahilig si Ina sa matatamis.
Gayunpaman, patuloy pa rin siyang binibigyan ni Mike ng mga bagay tulad ng pancake, tsokolate at iba pang matatamis na pagkain. Mukhang hindi niya iniintindi ang totoong gusto ni Ina. Ang mahalaga lang sa kanya ay sana magustuhan ito ng babae. Malinaw ng ganitong asal ay bunga ng personal na pagkahumaling, hindi ng tunay na malasakit. Nang suriin ng mga pulis ang cellphone ni Ina, natuklasan nila ang napakaraming mensahe mula kay Mike. Karamihan sa mga mensahe ay mga pagbati araw-araw, ulat ng lagay ng panahon o kwento tungkol sa kanyang mga kinakain. Samantala si Ina ay paminsan-minsan lang kung sumagot at kadalasan ay magalang pero maikli lang ang sagot. Kahit malamig ang pakikitungo sa kanya, hindi tumigil si Mike at patuloy pa rin siyang tumatawag. Bagamat kadalasan ay hindi sinasagot ang mga tawag, hindi pa rin nawala ang pagkahumaling ni Mike. Sa social media lalo pang lumala ang kanyang pagka-obsess. Sa tuwing may bagong post si Ina maging sa account ng bar o sa personal niyang account, agad na nagko-comment at nag-share si Mike, parang binabantay niya ito buong araw. Kahit hindi hayagang ipinapakita ni Mike ang romantikong damdamin niya, halata ng lahat ng empleyado sa dating bar kung ano ang nararamdaman niya. Nagsimula maging tensyonado ang sitwasyon nang magdesisyon si Ina na mag-resign. Dito na sumiklab ang alitan sa pagitan nila at napilitan si Ina na sabihin ng direkta kay Mike na huwag na siyang bumalik sa bar. Bagamat hindi malinaw ang eksaktong dahilan ng kanilang pagtatalo, malinaw na malalim ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, muling pinagtagpo sila ng tadhana nang magbukas ng sarili niyang bar si Ina. Noong January 18, 2021, sa mismong araw ng pagbubukas ng kanyang karaoke bar, dumating si Mike bilang suporta. Bago pa siya pumunta, nagpadala na si Mike ng mensahe na pinupuri niya ang tapang at determinasyon ni Ina. Pero ang gabi ng pagbubukas ay nauwi sa isang gabi ng tensyon. Nabigla si Ina sa dami ng taong dumating kaya hindi niya naasikaso si Mike, na noon ay nakaramdam na siya'y binaliwala. Hindi rin niya ito nagawa na ihatid palabas tulad ng dati. Ang pakiramdam na hindi siya pinansin ay lubusang nagpabago sa mood ni Mike. Pagkatapos niyang umalis sa bar, bigla nag-iba ang tono ng mga mensaheng ipinadala ni Mike. Puno na ito ng awa sa sarili at mga paghingi ng tawad. Parang nagsisisi siya sa mga nagawa niya noong gabing yon. Si Ina na likas na magalang ay sinubukan pa rin pasalamatan ang dating customer sa pagpunta at sa pagsuporta. Pero ang simpleng sagot na ito ang naging dahilan ng sunod-sunod na tawag. Bigla na lang tumawag ng tuloy-tuloy si Mike, dose-dose ng beses sa maikling panahon. Paliwanag niya, gusto lang daw niyang personal na batiin si Ina at marinig ang kanyang boses, pero malinaw na ang kilos niyang ito ay nakakatakot na para kay Ina. Pinili ni Ina na huwag sagutin ang mga tawag at nag-reply na lang sa text kinabukasan ng hapon. Bawat salita sa kanyang mensahe ay maingat na pinili upang hindi makasakit o makapukaw ng galit kay Mike. Mula noon, tuwing nakakaramdam siya na parang hindi siya pinapansin sa bar, agad siyang tatawag ng sunod-sunod at magtatanong sa kanya online. Unti-unti rin naging mas mapanumbat at agresibo ang tono ng kanyang mga mensahe. Naging mas maayos lang ang sitwasyon na hindi na talaga kinaya ni Ina at diretsahang sinabi na sobrang naiinis na siya. Doon lang bahagya naghinay-hinay si Mike at nangakong lilimitahan ang tawag niya sa 2 beses lang bawat araw. Pagsapit ng June, nais na ni Mike na dalhin sa mas mataas na antas ang kanilang ugnayan. Sa kaarawan niya, inanyayahan niya si Ina na kumain sa isang restaurant. Doon naghanda siya ng isang pribadong birthday party at nagbukas pa ng bote ng champagne para ipagdiwang ito. Sa simula ay labis na nag-alinlangan si Ina dahil nag-alala siyang makasama si Mike sa isang pribadong lugar. Sa huli, marahil dahil sa pressure or ayaw lang niyang masakta ng isang customer, napilitan si Ina na tanggapin ang paanyaya. Ngunit sa buong party, sinubukan ni Ina na panatilihin ang ligtas na distansya kay Mike at halatang maingat at hindi na siya komportable. Nang matatapos ng party, tinipon ni Ina ang buong lakas ng loob para sabihin ang matagal na niyang gustong iparating. Maingat, pero malinaw niyang sinabing, pwede ba huwag ka nang pumunta sa bar? Isa itong malinaw na pakiusap upang tapusin ang ugnayang yon bilang customer. Pero tila bingi si Mike sa sinabi ni Ina. Nagpatuloy siya na parang walang nangyaring usapan at patuloy pa rin siyang dumadalaw sa bar at inuulit ang dating nakakainis na ugali. Dahil sa matinding pressure, napilitan si Ina na magreklamo at magsumbong sa mga kaibigan tungkol sa isang customer na patuloy siyang ginagambala.
na labis na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Alam nila na si Ina ay may mahabang pasensya, laging nagpapakumbaba at bihirang magreklamo tungkol sa mga customer. Ang katotohanang napilitan siya magsabi ng ganito ay patunay na sobrang lala na ng sitwasyon at hindi na niya ito kayang tiisin. May isang regular na customer sa bar na nagbahagi ng kapasin-pasing obserbasyon tungkol kay Mike. Ang sabi niya, tuwing pupunta siya sa bar madalas niyang nakikitang mag-isa si Mike sa may bar counter, tahimik na umiinom at walang imik. Isang gabi aksidenteng narinig ng regular na customer si Mike na nagsabing dadalo siya sa graduation ng kanyang anak na babae kinabukasan. Sa isang banda halos magkasing edad lang si Ina at ang anak ni Mike. Pero sa kabila nito, si Ina ang naging sentro ng hindi normal na pagkahumaling ni Mike. Sa kabilang banda kahit may mahalagang okasyon kinabukasan tulad ng graduation ng kanyang anak, hindi pa rin napigilan ni Mike ang sarili. Patuloy siyang uminom hanggang 10 oras ng gabi. Ang kakulangan niya sa kontrol sa sarili ay mahirap maintindihan. Isa pang ebidensya tungkol sa komplikadong ugnayan nila ay natagpuan sa cellphone ni Ina. Mayroon siyang espesyal na listahan ng mga customer kung saan nakasulat ang ugali at mga katangian ng bawat regular na customer upang mapaglingkuran sila ng mas maayos. Sa listahang ito, ang sulat tungkol kay Mike ay simple at medyo malamig. Kapag nagkakaraoke, kailangang hinaan ang volume ng mikropono. Yan ang nakasulat. Isang maingat na paraan para harapin ang pangit niyang boses sa pagkanta. Sa kabilang banda, para sa lalaking kaibigan na kalaunay nakadiskubre sa kanyang katawan, nag-iwan si Ina ng isang malambing na mensahe. Sana makasama kita habang buhay. Batay sa mga impormasyong nakalap, lumilitaw na naging tensyonado ang relasyon ni Mike at Ina, pero sa unang tingin ay hindi ito mukhang sapat para humantong sa matinding galit o puot. Nagumpisang gabing yon na parang isang normal na araw. Dumating si Mike sa bar gaya ng nakasanayan at nanatili hanggang halos magsara na. Si Ina na kilala sa kanyang kabaitan ay pinauwi ng maaga ang kanyang mga empleyado at siya na lang naglinis ng bar mag-isa. Sa puntong yon, 3 tao na lang ang nasa bar, si Ina, isang empleyado at si Mike. Ayon sa nakagawi ang proseso, inihatid ni Ina si Mike sa likod ng labasan ng bar at kumuha ng litrato bilang pasasalamat sa kanyang pagiging customer. Habang kinukuha na ng litrato, sinadyang dumikit ni Mike ng husto kay Ina. Pagkatapos nito, tila kontento na siya at umalis. Nang umuwi na ang kasamang empleyado, naiwan si Ina mag-isa sa bar para ipagpatuloy ang pag-aayos at paglilinis. Ito mismo ang sadaling hinihintay ni Mike. Ang katotohanan, matapos niyang umalis sa bar, hindi talaga siya lumabas ng gusali gaya ng inakala. Sa halip ay palihim siyang bumaba gamit ang elevator papunta sa lower floor at nagtago sa may hagdanan sa ground floor. Nang marinig niyang umalis ng huling empleyado, nakumpirma niyang si Ina na lang ang natirang mag-isa sa bar. Doon siya nagdesisyon na bumalik sa loob ng bar at nagsimula ang nakakakilabot na krimen. Dahil sa mga ebidensya na nakala, formal na nagsampa ng kasong murder laban kay Mike ang opisina ng piskal. Gayunpaman, humarap sa malaking hamon ang kasong ito sa proseso ng paglilitis. Dahil naganap ang pagpatay sa isang saradong lugar, walang direktang saksi at wala ring security camera na nakakuha ng aktwal na krimen, kaya hindi ganap na tiyak ang maaring maging hatol. Ayon sa mga legal experts, ang pinakamahalagang bahagi ng paglilitis ay ang pagpapatunay na bukod kay Mike, wala na ibang posibleng gumawa ng krimen. Para magawa ito, nagsagawa ang mga pulis ng masusing investigasyon at inisa-isang lahat ng taong pumasok at lumabas ng gusali sa oras na naganap ang insidente. Sinuri nila ang alibay ng bawat tao at sa huli napagpasyahan na si Mike lang may buong pagkakataon at motibo para gawin ang krimen. Isang taon matapos ang trahedya noong September 2022, formal na nagsimula ang paglilitis sa Osaka District Court. Si Mike ay naharap sa kasong murder. Inilahad ng prosecution ang detalyadong kwento ng kaso at ipinakita ang mahalagang ebidensya, kabilang na ang kompletong record ng mga mensahe sa line sa pagitan ng akusado at ni Ina. Ayon sa kanila, planadong lahat. Naghanda si Mike ng duct tape at mga sandata bago pa man ang insidente at gumawa rin siya ng paraan para sirain ang mga ebidensya. Dahil sa bigat ng kaso, humiling ang prosekusyon na hatulan si Mike ng habang buhay na pagkakakulong.
Iba naman ang naging pananaw ng depensa. Ayon sa abogado ni Mike, walang natagpo ang murder weapon sa pinangyarihan ng krimen at wala ring security camera na nakakuha ng aktwal na pangyayari. Dahil dito, naniniwala sila na hindi sapat ang mga ebidensya na mayroon para patunayan na nagkasala ang kanilang kliyente. Humiling sila sa korte na ideklara na walang sala si Mike. Sa buong panahon ng paglilitis na natiling tahimik si Mike. Nakaupo lang siya sa upuan ng akusado at hindi sumagot sa kahit anong tanong, pati na sa mga simpleng tanong tulad ng kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan mula sa hukom. At nung lumapit ang abogado ni Mike at bumulong ng paalala, saka lang siyang napilitang magsalita ng may kabuluhan. Nagsimula ng tumawag ng mga saksi sa korte. Ang una ay ang nobyo ni Ina. Ikinuwento niya na kahit sa kanilang mga date, madalas tumatawag si Mike kay Ina, kadalasan tungkol sa pagbibigay ng regalo at sa iba pang bagay. Naiirita raw si Ina at naipapakita ang pagkadismaya niya sa sunod-sunod na tawag. Ang sumunod na tumistigo ay si Anata Yuzuki, ang nakakatandang kapatid ni Ina. Sa tinig na puno ng emosyon, sinabi niya na para manahimik na ang kaluluwa ng kanyang kapatid, sana ay kusang loob na aminin ni Mike ang kanyang kasalanan, magsisi sa kanyang ginawa at mag-alay ng panalangin para kay Ina. Pagkatapos magsalita, biglang tumayo si Yuzuki, dahilan para agad maghanda ang mga gwardya sa paligid upang pigilan kung sakaling magkaroon ng gulo. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Yuzuki ay tumatak sa puso ng lahat sa loob ng korte. Yumuko siya ng malalim sa harap ni Mike at nagsabing, "Pakiusap, huwag mo nang muling saktan si Ina. Hayaan mo na siyang matahimik, nakikiusap ako." Ang ginawa niya ito ay kabaliktaran sa mga nauna niyang kilos kung saan galit siyang sumigaw at isinumpa si Mike. Habang sobrang tensyonado na ang loob ng korte, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla na lang nagsalita si Mike sa malinaw at malakas na tinig at sinabing, "Pakiusap, hatulan niyo na ako ng kamatayan." Bago pa makapagsalita ang sinuman, nagsimula siyang magsalita ng tuloy-tuloy sa loob ng 50 minutes. Sa panahong yon, isa-isa niyang pinabulaanan ang lahat ng paratang mula sa prosekusyon at mga testimonya ng mga saksi. Una, tungkol sa paratang ng pangungulit sa line. Tapat niyang inamin na totoong araw-araw siya nagpapadala ng mensahe. Pero giit niya, paulit-ulit niya na tinatanong si Ina kung ayos lang ba sa kanya na ganon kadalas ang pakipag-usap at lagi raw itong sumasagot ng ayos lang. Lalo pa niya binigyang diin na 4 na araw bagong insidente na siya ring araw ng kanyang kaarawan na pag-usapan nila ito ng harapan at hindi raw napakita si Ina ng inis o pagkairita. Tungkol naman sa sunod-sunod na pagtawag, ipinaliwanag ni Mike na kaya siya tumatawag ng paulit-ulit dahil hindi siya sinasagot ni Ina, kaya kailangan niyang bumalik sa pagtawag. Tungkol sa araw-araw na pagpapadala ng weather forecast, sinabi niya nagsimula ito ng hindi sinasadya, na ipadala niya impormasyon ng panahon kay Ina at nang sumagot ito ng malaking tulong ito, salamat. Nainganyo siyang ipagpatuloy ang pagpapadala araw-araw. Ganon din ang pagpapadala ng mga litrato ng pagkain. Layunin daw niya na paalalahanan si Ina na alagaan ang sarili at kumain ng maayos. Isa sa mga ikinagulat ng maraming tao ay ang sinabi ni Mike na wala siyang kaalam-alam na may nobyo pala si Ina. Sinabi niya na isang buwan bagong insidente, tinanong niya si Ina tungkol sa pagdidate o balak nitong magpakasal, ngunit itinanggi raw ito ni Ina. Ipinilit din ni Mike na wala siyang romantikong nararamdaman para kay Ina. Ang gusto lang daw niya ay mapanatili ang isang tunay at malinis na pagkakaibigan. Tungkol naman sa madalas niyang pagpunta sa bar, ipinaliwanag niyang hindi dahil sa gusto niya makita si Ina, kundi dahil humahanga siya sa determinasyon nitong abutin ang mga pangarap, lalo na sa gitna ng matinding epekto ng COVID-19. Gusto raw niya itong suportahan kaya kapag may libreng oras siya, dumadalaw siya sa bar. Tungkol naman sa mabibigat na paratang gaya ng paggalaw sa keybox at pagsira ng camera data, mariing itinanggi ito ni Mike at tinawag na walang basihan. Ayon sa kanya, alam niyang may security camera ang bar, pero hindi raw niya alam ang eksaktong klase nito. Kaya kahit gusto daw niyang sirain ang mga ito, hindi daw niya alam kung paano. Ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang sinabi ni Mike na si Ina mismo ang naglock ng pinto ng bar. Ikinuwento niya na noong nagtatrabaho pa si Ina sa isa pang bar, minsan siyang sinundan pa uwi ng isang customer na naging stalker. Naging marahas ito at binasag pa ang mga bintana ng bahay ni Ina.
Dahil sa insidenteng yon, nagkaroon siya ng matinding trauma. Kaya naging ugali na niyang siguraduhin nakalak palagi ang mga pinto kapag siya nag-iisa para sa kanyang kaligtasan. Tungkol naman sa mga bahid ng dugo na natagpuan sa panloob na bahagi ng kanyang jacket, nagtaas din ng duda si Mike. Tinanong niya kung bakit sa lining lang ng jacket lumitaw ang dugo at iginit niyang may taong nag-frame sa kanya at sinasadyang gumawa ng ebidensya para palabasing siyang may sala. Para kay Mike, hindi kailanman ipinakita ni Ina na may galit o pag-iwas siya rito. Bilang patunay, binanggit din na dumalo si Ina sa kanyang birthday party at siya mismo naghanda ng regalo, isang bote ng champagne na nagkakahalaga ng $60 o kulang-kulang 3,000 sa peso at isang maliit na cake. Ayon kay Mike, malinaw na patunay ito na hindi malamig o malayo ang relasyon nila, taliwas sa sinasabi ng prosekusyon. Habang papalapit na ang pagtatapos ng paglilitis, muli ikinagulat ng lahat ang sinabi ni Mike. Hiniling niya sa korte na hatulan siya ng kamatayan, sabay sabing ayaw na niyang sumagot sa kahit anong tanong. Sa harap ng mga magkasalungat na pahayag ni Mike, matinding pagtutol ang sagot ng prosekusyon. Itinuri nilang kahit na sinasabi ni Mike na gusto niyang hatulan ng kamatayan, hindi naman niya maipaliwanag kung ano talaga ang motibo sa krimen na para bang gusto lang niya tapusin ang paglilitis ng basta-basta. Binigyan din ng prosekusyon na napakabigat ng ginawa ni Mike, isang bagay na hindi maaring tumbasan ng isang karaniwang sentensyang pagkakakulong. Pagkatapos ng isang buwang tensyonadong paglilitis, sa wakas ay inilabas na ng korte ang hatol. Napatunay na kasala si Mike sa kasong murder at hinatulan siya ng 20 years na pagkakakulong. Sa desisyon, sinabi ng hukom na si Mike ay may matinding pagkahumaling kay Ina, isang damdaming hindi naman ibinalik sa kanya. Ayon sa korte, ito ang posible nagtulak sa kanya upang gawin ang krimen. Ang kanyang ginawa ay itinuturing na marahas at may mabigat na epekto. Gayunpaman, pinanggit din ng hukom na walang malinaw na ebidensya na sa loob ng 3 buwan bagong insidente, tahasang tinanggihan ni Ina si Mike o nagpakita ng kakaibang pag-uugali sa kanya. Dahil dito, nanatiling mahirap tukuyin ang tiyak na motibo sa krimen. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa naging desisyon ng korte na si Mike nga ang may sala. Matapos isalang-ala ang lahat ng aspeto, itinakda ng korte ang angkop na 20 years na pagkakakulong bilang parusa. Hindi tinanggap ni Mike ang hatol at agad na naghain ng apila. Pero kahit naghain siya ng apila, muling lumabas ang kanyang kakaibang pag-uugali. Tumanggi siyang dumalo sa pagdinig ng apila at kahit ang sarili niyang abogado ay naguguluhan. Ilang beses siyang pinakiusapan pero ayaw pa rin niyang pumayag. Ayon sa abogado, si Mike ay may matinding pride, sobrang makasarili at walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Noong May 2023, nagsimula ang paglilitis para sa apila sa Osaka High Court. Sa pagdinig ng apila, iginiit pa rin ni Mike ang posibilidad na may ibang tao o isang third party na siyang gumawa ng krimen. Sa paglilitis, tumistigo bilang saksi ang asawa ni Mike. Sinabi niya na siyang ganap na namamahala sa pera ng kanilang pamilya at diretsong ipinapasok ni Mike ang kanyang buwanang sweldo sa bangko na siyang may hawak. Ayon pa sa kanya, si Mike ay may mahigit $270 o kulang-kulang 15,000 sa peso kada buwan na sariling allowance. Bawat bisita niya sa karaoke bar ay umaabot ng halos $90 o kulang-kulang 5,000 sa peso. At dahil sa madalas na pagbisita nito sa bar, sinabi ng asawa na wala siyang kaalam-alam na may pera palang ginagastos ang kanyang mister sa mga bar. Nalaman lang niya nang nangyari na ang insidente. Pagkatapos ng insidente, napansin ng asawa ni Mike na nakabalot ng benda ang kanyang daliri. Nang tanungin siya kung bakit, nauutal na sagot ni Mike na aksidente raw niyang nasugatan ang sarili. 3 araw matapos ang insidente, initinapon ni Mike ang lumang backpack na matagal na niyang ginagamit at bumili ng bago. Sinabi ng asawa na kung mapapatunayang na totoo ang kasalanan ng kanyang mister, handa siyang humingi ng tawad sa pamilya ni Ina para sa ginawa nito. Gayunpaman, naniniwala pa rin siyang inosente ang kanyang mister. Sa ilang dekada nilang pagsasama bilang mag-asawa, palagi raw itong mahinahon, magalang at mapakumbaba sa pakikitungo sa iba. Hindi raw niya maisip na magagawa nito ang isang napakasamang bagay. Sa huli, sinabi ng hukom na wala ng duda na si Mike ang may gawa ng krimen at malinaw na ipinaliwanag ang mga dahilan kung bakit siya hinatulan ng 20 years na pagkakakulong. Ayon sa hukom, makatwiran ang haba ng sentensyang ipinataw.
Dahil dito makalipas ang 2 buwan mula nang magsimula ang apela, pinagtibay ng korte ang orihinal na hatol. Bukod pa rito, inutos ng korte na magbayad si Mike ng $270 o kulang-kulang 15 milyon sa peso bilang danyos sa pamilya ni Ina. Bagamat kailangan pagbayaran ni Mike ang kanyang kasalanan, ang sugat na iniwan ng krimen ay maaring hindi na tuluyang maghilom. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!